mensahe ngayong umaga ay ang sakop ng kaligtasan o the extent of salvation. So, gaano ba kalawak ang pagliligtas ng ating Diyos? At parang may review lang po, yung una pong natalakay sa atin ay patungkol po sa pagpapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. No? At ang kasalanan po ang dahilan, kaya kailangan po ng kaligtasan. At ang inilaang kaloob na kaligtasan, may provided naman na kaligtasan ng Diyos. Yung una natin natalakay, ngayon din yung kalayaan ang resulta ng kaligtasan. Last Sunday po yan. Ano po? And then, ang Hudyo at Hentil, sila po ang sakop ng kaligtasan yung po ang tatalakayin today. Sabihin, ang buong mundo talaga. Kasi dalawa lang naman ang kategory ng tao sa mundo. Una, sa matay ng Diyos, yung mga Hentil at yung mga Hudyo na kanyang ibinukod para maging bayan niya. At yan po ang ating mga tatalakayin sa umaga ito. And then next Sunday po, hoping matatapos natin ang aklat ng Roma or may isa pa ang binagong buhay, yung mga practical na pagsasabuhay ng mga katotohanan na ating natatalakay. At so yun po. Kaya wag po kayong manatili kayo present para po matapos natin sa buwang ito ang aklat ng Roma. Okay? Yan. So umaga po ito ay ang unang bahagi pinili ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya. Alam niyo po, kung paano sa ating pong physical na pagkain, sa mga kinakain po ng tao ngayon, ayon po din sa aking mga nababasa at na-research, ayon din sa mga eksperto, ang pangunahin po, isa sa mga pangunahing dahilan na makakasakitan ng tao ay yung ating mga kinakain na hindi dapat kainin. Tama po? Yung mga, lalo na mga, sabihin natin mga ingredients na kasama doon sa ating mga pagkain ngayon na supposedly hindi naman dapat kasama. Dahil hindi tatanggapin ng katawan. At pagka hindi po tatanggapin ng katawan, dahil alam ng ating katawan, yung po ay pipilitin ng katawan na ilabas. At yun po yung kasi yung tinatawag yung mga toxins. No? Yan po, kaya lalo may mga lumalabas sa ating balat, minsan iba't ibang mga bukol-bukol o kaya ay mga bintog-bintog. Kasi yun po yung mga toxins na pilit inilalabas ng katawan dahil hindi para sa ating katawan. At sa iba't ibang kaparaanan din ay ilabas natin yan. Pero kapag ka daw po sobrang dami na yung mga toxins na yun, yung hindi para sa katawan, ay matatalo yung ating immune system. Eventually, mas lalala pa ang sakit. Eventually, hindi na mailabas lahat. Sa loob na nagkakaroon ng mga problema, mga internal organs. Kaya mahalaga po na ating bigyan ng pansin yung ating kalusugan. Marami naman po na mababasa tayo at yung mga sensible po na mga informasyon ng ating itig. Yung by common sense, alam mo naman talaga gano'n. Nilikha po ng Diyos ang tao na sa mga natural na pagkain dapat tayo lululusog. Kumbaga, yung disenyo ng Diyos, kung ano yung kanyang pinatutubo, pinalalaki, pinabubunga, sapat na po yun para maging malusog ang tao. Pero sa pagdaan po ng panahon, ang tao po nag-introduce sa magitan ng kanya sariling mga inbensyon at technology na kung ano-ano pa sa pagkain, na nagpadami ng sakit sa mga tao. Sorry. Diba? Kung sa atin tingnan natin sa common sense po yun, ay, kaya po ako ngayon, alam niyo po, ang mas prefer ko ngayon, kung mga raw lang na mga fruits, kung kaya ang vegetables, ganoon din. Kasi yun ang magtatanggal din ng mga toxins sa aking katawan. Okay, kung magluluto man ako, more on boiled na lang. Iniiwasan ko po yung mga pagpiprito, hanggat kayang iwasan ako. At yung iba pang mga sobrang daming ingredients. At nakikita ko po naman ang epekto sa aking katawan na ako ay para magaan ang pakilasa at mas mabuti ang pakiramdam, mas magbilis ang movement ng At ibang-iba, Of course, nagkaroon ng epekto sa akin ito. Medyo bumaba ng konti ang timbang ko, pero okay lang po yun hanggat napili ko na kayo halakas. Yan, Ngayon din po, kaya ko po sinabi yun,
Kaya maging maingat po tayo and try to research more on the more natural po. Yun po ang mas magpapalusot sa atin. Mas piliin po natin mas natural. Hindi po natin alam kung ano ng mga ingredients na galing sa mga highly processed food o mga manufactured. At usually doon po nagmumula ang maraming sakit sa ating katawan. Ganun din po sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos. Ito naman ay pagkain naman ng ating kaluluwa, ng ating espiritu. Posible ba din po na parang may nag-aakas mga toxins, yung hindi kailangan o mga hindi totoo. At napakarami po niyan. Dahil sa internet, nadyan yung iba't ibang pwedeng ma-expose tayo. Kaya kailangan po natin ay suriin din po natin ang ating mga natatanggap at nababasa sa internet, lalo na sa musika, sa telebisyon, dahil lahat pong yan ay nakaka-influensya sa ating isipan. Yan po ang bagay na spiritual, yung naka-influensya sa isipan natin, and then sa puso natin, and then yung parang pinaniniwalaan natin tama, yan po yung makaka-influensya sa atin namang pamumuhay. Kung ano ang konsepto natin sa Diyos, sa ating kapwa, at sa ibang pang nilalang sa paligid natin. At kung ang ating pong pinaniniwalaan ay ang mula sa salita ng Diyos sa Biblia magmumula ang katotohanan, na siya, kumbaga, siya yung kalusugan ng ating kaluluwa. Dapat pure na salita ng Diyos din po ang ating natatanggap. Kaya sabi po ni Pedro, take the spiritual meat which is the Word of God. Yung dalisay, naggatas, di ba? Na mula sa salita ng Diyos. Parang kagaya daw ng mga sanggol. Ang i-take natin yung dalisay na salita ng Diyos. Di ba pagka sa literal na sanggol, kailangan niya pure milk. Kung maaari nga, mother's milk. Isa pa rin po yan, kung maaari po. Mother's milk, maraming formula milk, pero hindi po natin alam yung mga pinagdaanan noon. Pinaka-advice pa rin po ay mother's milk. Okay? Ganun din po sa salita ng Diyos. Kailangan purong salita ng Diyos. Kaya, kaya more on akin pong pinapakita sa inyo yung talagang mismong mga verses sa Bible. Very rare po ako na mag-quote ako ng mga sinulat ng ibang mga author, mga Christian man. Kasi kahit po mga Kristiyano, may mga bias din po sila sa kanilang pananaw. Ako po ang ginagawa ko for ilang taon na ay puro sa Bible po ako nakabase lang. Nagbabasa ako daily sa Biblia at sinisikap ko doon, kuhanin din ang paliwanag mula sa ibang bahagi ng Biblia. Hindi po sa commentary. Hindi po sa sinulat ng iba. Kasi may kanina silang pananaw. At malimit po ay may nakapaloob na sarili nilang bias na maaaring hindi naman yun talaga ay tinuturo ng Biblia. Kundi yun natanggap lang din nila sa ibang mga tagapagturo. At dahil iba't iba po ang pananaw ngayon, mas mabuti po na bumalik lang tayo sa salita ng Diyos. Hayaan natin ang Espiritu Santo ang siya mismong magturo sa atin. Dahil sapat po ang Biblia, sapat po ang salita ng Diyos para magpaliwanag sa isa't isa. Kailangan lang diligence, yung katsagaan sa pag-aaral at pagbabasa para magkaroon po tayo ng assurance na purong salita ng Diyos ang ating natatanggap at hindi yung influensya ng mga sikat, ng mga theologians o mga pastor o sino man sa buong mundo. Of course, may mga tama naman po, marami nila sinasabi, pero kapag po nahaluan ito ng mali, ay mapupulyot na rin po. Kagaya po, illustration ko po. Ang rat poison, sabi ng mga gumawa niyan, ay 0.04% lang ang poison talaga. Ang iba pa ay puro pagkain. Pero inihalo po yun. Pero yun ay sapat, yung porsyento na napakaliit para makapatay ng daga. Parang ganun din po, kapag po may katotohanan, dyan, pero may kaunting kamalian, ay maaari po mapulyot yung katotohanan at unti-unting mamamalit din. Kaya sisikapin po natin sa tulong ng ating Panginoon na ang ating tinatanggap ay talagang galing sa salita ng Diyos. At hindi galing sa kaisipan lang ng tao o filosofiya lang ng tao. Kaya yun po ang magiging challenge ko sa inyo, patuloy, magbasa po tayo ng Biblia araw-araw. Dahil yun naman po ang sabi nga day and night. Yung ang pinaka-minimum sa umaga o sa gabi, na pagbabasa natin ng Biblia. Lalo na po ngayon sa ating panahon na talagang halo-halo na po yung mga aral na tinuturo
lalo pa sa resurgence na tinatawag na AI, Artificial Intelligence, na kahit po ngayon, ayon sa aking huling na panood ay meron na ring AI Bible na tinatawag. Ang ibig sabihin, yung pag-i-interpret noon, hindi galing sa Espiritu ng Diyos, kundi mga pinagsabasabang mga data sa cloud na tinatawag sa internet, at di kung ano yung parang maganda, pinakasikat, yun ang ilalagay na interpretation ng AI. Hindi po yung galing sa Espiritu ng Diyos. Tayo rin po, tayo mismo, ay personal being na kailangan nating matuto directly sa interaction natin personally sa ating Diyos na nagpapahayag tayo ng pagtitiwala, pag-asa. Kaya yun po ay both ipagpapaalala and warning sa bawat isa sa atin. Kung nais po natin talaga na purong salita ng Diyos na katotohanan na ating matatanggap, magsisikap po tayo na bumalik tayo mismo. Back to the Bible. At huwag tayo umasa sa mga sinasabi lang ng iba. Kahit po sa akin ngayon, kailangan nyo rin po suriin ang inyong Bible. Kasi kahit nandun din ang responsibilidad ng tagapagpahayag na ang kanyang pag-aaral din ay talagang galing lang sa salita ng Diyos. Kaya yung po mga taga-Berea, pinuri ni Apostol ng sumulat ng Acts, sabi, mas mabuti, mas noble yung mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Kasi sinusuri nila o sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung nandoon nga yung mga ipinapangaral sa kanila ni na Pablo, ni na Pedro, at ng iba pang mga kilalang mga mananampalataya. Yun po yung ating pagbibigay ng ay assurance at protection sa ating sarili na talagang salita ng Diyos ang ipinapangaral. Okay? Mahaba po yung aking introduction para lamang po bigyan ng diin na ang pag-aaral po dapat ay batay mismo sa salita ng Diyos. So, tingnan po natin yung ilang mga verses. Sabi po ni Apostle Pablo sa verse 1, I tell the truth in Christ, I am not lying. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit. So, meron pong binubukas ni Pablo dito. That I have great sorrow and continual grief in my heart. May kalungkutan siya, matinding ay pamimighati. Bakit? For I would wish that I myself were cursed from Christ for my brethren, my countrymen according to the flesh. Kung ating po susunod, sinasabi niya, parang sinasabi niya, kung maaari lang, pwede kong ipagpalit na ako'y mapahamak na ako, wag lang ang aking mga kababayan. Maligtas sila, kahit na ako hindi. Pero hindi naman po mangyayari yun. Kasi siya naman niligtas na Dahil sinasabi niya, dahil ang kanyang mga kababayan, marami pa ang hindi ligtas kung unang ng panahon yun. Who are the Israelites? Yun, mga kababayan niya. To whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, and the promises, of whom are the fathers, and from whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternally blessed God. Amen. Ang sinasabi po dyan ni Pablo, gaano ka-privilege, kapalad ang mga kababayan ng Israelita na sila ang pinili ng Diyos para kanyang maging bayan, para pahayagan ng ng mga personal niyang kapahayagan, kagaya ng mga covenants kay Abraham, at ng kautusan kay Moses, at yung kanilang mga paglilingkod na ginagawa sa mga templo. Una, yun po ang replika ng paglilingkod sa Diyos sa langit. Kaya talagang sobrang privilege po ng mga Israelita. Pero kahit na gano'n, hindi nila lang kilala ng tunay ang tagapagligtas nung dumating na. Ito po ang ating alamin. Kaya ito po, sa pagsulat ni Pedro sa mga taga-Roma, of course, mababasa yan, pareho ng mga kababayan niyang Hudyo na Kristiyano na rin at mga Gentile Christians din. Kaya yun po sinasabi niya dyan. But it is not that the word of God has taken no effect, for they are not all Israel who are of Israel. Ito yung nililinin ni Pablo. Hindi naman sa nawalang bisa ang salita ng Diyos o yung pangako ng Diyos. Kundi, hindi lahat kasi nang ipinanganak sa Israel ay talagang mga Israelite in the sense sa mata ng Diyos. No. So dito po, mayroong technicality na i-define si Pablo kung sino ba ang tunay na Israel sa mata ng Diyos. Hindi yung sa mata ng tao. Okay? Sabi mo niya, nor are they all children because they are the seed of Abraham.
But in Isaac your seed shall be called. That is, those who are the children of the flesh, these are not the children of God. But the children of the promise are counted as the seed. So, linawin po natin. Sabihin, hindi po mismo como ipinanganak mula sa angkan ni Abraham sa mata ng Diyos ay tunay na Israel. Kundi yung pinanganak at yung anak na yon ay ayon sa pangako ng Diyos. At yung pangako po ngayon, makikita din natin later, ay ayon sa pananampalataya. Okay? Kagaya ng pananampalataya ni Abraham. Eventually, yung mga anak na yon ay lalaki. Eventually, kailangan nilang makilala ang Diyos at manampalataya o magpasakop sa Diyos. Kung hindi sila magiging kagaya ni Abraham na mananampalataya sa Diyos, hindi sila makakount as children of Israel. So, kaya niyo po, so it's not by flesh, by birth, hindi ganon. Kundi by faith pa rin. Yun po yung grace according to grace. Kasi yun po ang promise ng Diyos. So, papatak po na eventually magpapasya pa rin ng bawat Israelita kung sila magpapasakop sa Diyos ng kanilang mga ninuno. And it turned out na hindi lahat ay gano'n. Kaya po napakarami ding napahama ng mga Israelita in the flesh. Okay? So I hope nasusundan niyo po. What shall we say then? Sabi naman sa verse 2, tayo po ay nag-jump na. The Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. Yung pa mga hintil na hindi sila una kasama doon sa mga pinili ng Diyos, diba, para maging bayan niya, ay nakamit yung katuwiran ng Diyos. Ano? Nasa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil may mga Gentile po na nananampalataya din. Kagaya halimbawa, yung misa sa ating mga devotions of prayer meeting, si Rahab. Hindi po siya Israelite, di ba ba? Siya isang taga-Jericho na sinakop ng mga Israelite. Pero prior sa kanilang pagsakop, nagpahayag ng pananampalataya sa Diyos ng Israel, si Rahab. At naligtas siya, pati ang kanyang sambahayan doon sa paglusod ng Israel dahil nagkaroon sila ng agreement. Dahil naging way siya para yung mga spy ay hindi mahuli ng mga sundalo sa Jericho. Dahil nagpalit o naglipat ng pananampalataya itong si Rahab sa Diyos ng Israel. Dahil kumbaga naisip niya, nagawa nga makalaya sa Egypto. Tapos nakatawid sa dagat, sa tabi sa nahating dagat. At nagtalo yung mga hari ng Midian at ng Moab, ng mga makakapangyarihang hari. So, matalino ito si Rahab na pag-isip niya, ang Diyos ng Israel ang pinakamakapangyarihang Diyos. At dahil doon, hindi na itong aming mga Diyos-Diyosan na aking patnitiwalaan. Doon na ako mananampalataya. At yun po ang parang sinabi niya, doon sabihin, naging matalino siya, ano siya na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel. Ganun po. At alam niyo po ba, dahil doon, si Rahab po ay napangasawa ng isang Israelite na pangalan Salmon, makikita niyo genealogy. Eventually, sa kanya pa rin dumaan ang lineage ng Messiah. Kaya kasama po siya doon sa genealogy sa Matthew. Gano'n po katindi na gano'n. Gentile po siya, hindi siya Israelite. Pero napakasawa niya sa Israelite. Kaya po, tunay po yun. Hindi po by birth ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. O yung kaligtasan, kundi by faith. Pero sabi po sa verse 31, but Israel pursuing the law of righteousness has not attained to the law of righteousness. Kasi ang tinitingnan ng Israel, yung kanilang mga kautusan. Pagka na-perform nila yan, nagawa nila. Bagamat hindi naman talaga magagawa perfectly. Yun ang kanilang batayan, yun ang kanilang pinagtiwalaan na magiging katuwiran nila sa Diyos sa sariling sikap, sariling gawa. Kaya, nagkamali po sila. Kaya naman, nung dumating na ang Messiah, si Jesus Christ, hindi nila tinanggap, kinilala, na sa pamamagitan nito, galing nga sa mahirap Hindi naman dumating na kagaya ni Haring David na makapangyarihan, umupo agad sa trono, kundi parang nangangaral lang siya ng pag-ibig, ng mga pagpapakumbaba, at kung ano-ano pa, pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Tinanggihan nila. Kaya marami po sa kanila hindi naligtas noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. May mga binanggit po dyan, siguro isang bagay ito na ito po ang kailangan natin
ika nga i-screen, ano? Dahil may iba't ibang kaisipan, bago ko lampasan po yung chapter 9, ano? Na may mga binanggit po doon, na para bagang lumalabas na may pinili lang ba ang Diyos para maligtas? Yan, ano? Yung pong sasabi ay, Jacob I love, but Esau I hated. Anong ibig sabihin, no? Individually ba, mayroong talagang parang gusto lang ibigin ng Diyos? Ano? At meron namang pinili lang niyang kapuotan? Yan. Yun po ang isa sa mga verses na nagbibigay ng confusion kahit sa Christian circles ngayon. Ano? Na ang naging conclusion po ng marami, ng iba, lalo na tinatawag na Calvinist, yan, ako nga rin yung word na yan, o kaya mga Reformed perspective, ano, ay meron lang talagang pinili ang Diyos sa maligtas sa lahat ng tao, at individually may mga pinili ang Diyos. Pero kung titingnan po natin sa konteksto, lalo na sa lumang tipan, ano, na pinagkuhanan ni Apostol Pablo, hindi po individual ang tinutukoy doon ng Diyos. Kasi sinabi doon ay, kung babalikan po natin mismo sa verse, ano, actually yun po ay sa Malakias na galing. Ano, yung quote na yun, hindi po nung panahon na isilang si Jacob at si Esau. Kasi kambal po yan eh. Ano, kundi sa Malakias na, kumbaga, dumami na ang mga angka ni Jacob, dumami na ang angka ni Esau. Pero kung God is talking about nations ni Jacob at nations ni Esau, na ang sinabi po doon, minamahal ko si Jacob, ay ipin-refer niya si Jacob na siya ang magiging bayan niya. Hindi po yung pag-ibig na parang ito lang ibigin ko. At kaya pag sinabi niya, I hate Esau, ay parang kapupuotan na parang laging galit ang Diyos kay Esau. Hindi po ganon. Kundi mas pinirefer po niya si Jacob, doon dadaan ang Messiah. At yung kay Esau naman ay magiging pinagpala pa rin ng Diyos si Esau. Alam niyo po ba? Dumami sila. Naging makapangyarihan. So hindi po connected doon yung parang karaniwang kaisipan natin ng pagkapuot na parang kakalabanan. Hindi po gano'n. Ang point po doon ay yung preference kung sino ang magiging lingkod niya. Magiging bayan niya. At yun po yung mula kay Jacob, na naging Israel, at sa kanyang 12 angkan, anak, at mula po kay Judah, doon po lumabas mismo ang Messiah. So it's not about election for salvation, hindi po patungkol sa individual salvation yun, kundi election for service. Take note po nyo yan. Kung sino ang magiging lingkod ng Diyos. At yun po ang parang blinded pa yung marami nating mga kakapatiran. Dahil meron pong ibang nagturo na individual daw po ang pagpili ng Diyos mula pa sa walang hanggan. Pero kung atin po nga aralin sa konteksto at sa talagang intention, hindi po gano'n. Kasi ang sinasabi nga ay kailangan manampalataya. I hope nasusundan niyo po ang sinasabi ko dahil ito po ay napakahalaga na doktrina, na ang pagpili po ng Diyos sa mga Israelita ay una pagpili sa paglilingkod, not necessarily for individual salvation. Kasi ang individual salvation po ay kailangan matuto ng bawat Israelita na manampalatayang tunay sa Diyos. Kagaya ni Abraham, and eventually, pag lumabas na yung Messiah, makilala nila. At yun po ang hindi nangyari sa marami sa kanila. Dahil iba ang kanilang pinagtitiwalaan. Okay po? Yan. So, at ganoon din kay Paraon, sinasabi, pinagmatigas ng Diyos si Paraon dahil in the first place, nagmatigas na siya. Maaawa ang Diyos sa kanyang gustong kaawaan at lahat po ay gustong kaawaan ng Diyos. Yun po makikita natin conclusion in the end. Yung po sinasabi doon na hindi po magagawa ng Diyos sa palayok dahil siya ang potter sa clay. Kung anong gusto niya, ang isa ay sa mas magandang gamit, ang isa ay kasisira. Pwede po gawin nyo. Yun po yung sovereignty ng Diyos. Kailan yung patungkol po yun sa mga Israelita? Na nung panahon po ang mga Israelita ay pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Ang nangyayari po sa mga Israelita, sila ay nagsumamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya ang ginawa ng Diyos, sila ay pinarusahan din. Kagaya ng mga hentil. Yun po ang ibig sabihin na kayang gawin ng Diyos sa Kanyang mga clay. Yung Kanyang gusto. Kung dati, pinili sila para sa ikapupuri, para maging lingkod niya, pero dahil naging makasalanan sila, tumalikod sa Kanyang mga tipan, ginawa din ng Diyos na ikasisira sila. Kaya sila po ay naalipin ng Babylonia at marami nang namatay sa kanila.
Yung po ang ibig sabihin noon, hindi po yung patungkol sa spiritual salvation. And of course, gusto po ng Diyos na maligtas sila spiritually. Pero dumadating na po yung judgment ng Diyos doon sa mga talagang parang dinideny o tinatanggihan ng Diyos. Kaya marami rin nga po doon namatay na physically, hindi pa ligtas dahil hindi tunay na sumampalataya sa Diyos ng Israel. Okay po? Pero yung pong pagpili ng Diyos sa sinasabi sa Biblia, commonly yung po ay pagpili sa kung sino ang kanyang magiging mga lingkod. Election for salvation, for service po yun. Hindi po election for individual salvation. Tandaan niyo po yung mga term na yan kasi yun po ay maulit-ulit at ating po dyan po magiging maliwanag sa atin kung paano ba pumipili ang Diyos. Ang pagpili po ng Diyos ay para una sa paglilingkod. And then yung mga nakay Kristo na, sila po yung mga elect, mga tinatawag na hinirang ng Diyos para maging katulad ni Kristo. Yun din po ang ibig sabihin ng election ng Diyos. Yung mga ligtas na, sila ay magiging unti-unting katulad ni Kristo. So nakita niyo po yung difference sa election na binabanggit ngayon ng maraming Kristiyano, na parang election daw, pagka hinirang ka ng Diyos, maliligtas ka, kaya ayaw mo't hindi. Hindi po gano'n ang turo ng Biblia. At sisala po doon sa kategorya. Ang election for salvation, ang salvation po is by faith. Kailangan isang tao in time ay marinig niya ang gospel at sumampalataya siya o magpasakop siya sa katotohanan kung sino ang tagapagligtas at tanggapin niyang tagapagligtas sa kanyang buhay si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon. Pero yung pong pagkahirang ay una sa mga Israelita ay bilang mga lingkod. At sa mga Kristiyano naman, kapag sumampalataya na kay Kristo, ay para maglingkod din bilang lingkod ng Diyos at unti-unting makatulad ni Kristo. Yun po ang election sa Bible. At hindi po yung kagaya na sinasabi niya, before the world began, pinili na kayo. Pinili ka na out of the karamihan. Pero take note, sabi po doon sa Efeso, kay Kristo. Si Kristo po ang pinili talaga ng Diyos at kung sino man sasampalataya sa Kanya, makakasama doon sa mga hinirang. At yun po yung mga taong sumampalataya. Kaya, yun po yung turo ng Calvinism, at na Reformed Theology ay hindi po ayon sa itinuturo ng Biblia patungkol sa kaligtasan. Kaya ang kaligtasan po ay para sa lahat ng tao. Hudyo man o Hentil, ang kailangan lang gamitin ng tao yung ibinigay din ng Diyos sa kanya na magpasya siya. Kung magpapasakop siya sa Diyos o hindi. Habang buhay pa ang tao. Kaya individual po ang pananampalataya. Hindi po natin sabihin, kapag tayo nanampalataya na, maliligtas na rin lahat ng ating sambahayan. Kailangan din po nilang marinig ang gospel para sila magkaroon ng pagkakataong manampalataya personally sa ating Panginoon. Hindi rin po dapat natin sabihin na siguro kaya hindi pa nananampalataya ang tao ito dahil hindi pinili ng Diyos. Mali din po yun. Kundi habang buhay siya, kailangan niya patuloy na makarinig na salita ng Diyos. And then in time, bago pa siya mamatay, at least magkaroon siya ng pagkakataon pa rin na manampalataya sa Panginoon. Kaya tama po na patuloy tayong manalangin para sa ating mga kapamilya, kakilala na hindi pa talaga hindi nakakasama sa pananampalataya. Dahil nasa sa pilit pa sila na maaaring tumatanggi sila, umaayaw sila, o patuloy na kanyukuhan ni Satanas yung mga katotohanan narinig nila dahil hindi sila nagsikap na balikan ang salita ng Diyos o patuloy na makinig. Kaya meron po provision na ang Diyos sa kaligtasan. Yan po yung binigay niya kay Jesus Christ, natapos na. May responsibilidad po ang tao na matanggap ito sa magitan ng pananampalataya. I hope I make myself clear sa bagay pong yan. Yun po yung sinasabi sa Romans 9. At tuloy po natin. Ngayon, kaya nga sabi po sa verse 32, why? Bakit ba hindi nakamtan ng mga Israelita? Samantala, nasa sa kanila na yung katotohanan. Nasa kanila na katotohanan. Because they did not seek it by faith. Yun. Hindi sa pagpapasakop o sa pagtitiwala. But as it were by the works of the law. Yun, kanila pa rin patuloy ng pag-performance. For they stumbled at that stumbling stone. As it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whoever believes on him will not be put to shame.
Kaya, yun po ang pagkukulang ng mga Israelita. Pinipili ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya. So, yun po, ang salvation, yung mga sumasampalataya. At yun po ay personal decision ng isang tao. Yun po yung isang bagay na hindi ino-overrule ng Diyos. Yung pagpapasya para sa sarili. Dahil may nagpapasya rin po na hindi manampalataya sa Diyos, and therefore, ang kapasyahan niya, sa impyerno siya pumunta. Yun namang iba, nagpapasyang sumampalataya sa Diyos, pagpapasya lang sa makapiling siya ng Diyos sa langit. At yun po yung kalayaan na meron ng bawat tao. Next, nakatotohanan, pinili ng Israel na magtiwala sa sariling katuwiran. Ito po yung sinasabi sa chapter 10 naman. No? So, basahin natin ilan. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Yun ang gusto ni Pablo, mamaligtas pa rin yung mga kanyang kababayan. At marami po doon ay mga religious leaders, mga pariseo, mga teachers of the law mismo, pero kahit sila mismo, hindi nila tinanggap si Kristo. Dahil nga doon sa iba sila nagtitiwala. For I bear them witness that they have a zeal for God, but not according to knowledge. Yun. Kumbaga, dibotong-dibotong. Diba? Ang daming tao ngayon, diboto. No? Pero hindi ayon sa katotohanan o sa kaalaman. Hindi ayon sa revelation ng Diyos. Kundi yung sariling kagustuhan nila, sa kanilang sariling term, gusto nilang tanggapin sila ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang mga performance, pagsisimba, paglilimos, pagtulong sa kapwa, pagsunod sa mga utos. Bagamat tamang gawin po yung mga bagay na yan. Pero hindi po yun ang binigay ng Diyos sa paraan para maligtas ang tao o maging matuwid sa kanyang harapan. Kundi by faith sa Diyos mismo. At pagkatunay po naman na nananampalataya, susunod na yon. Yung mga pagsimba, pagtulong sa kapwa, paggawa ng mabuti. Yung po ang kasunod ang tunay ng pananampalataya. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God, which is through Jesus Christ. Yung offered, finished sacrifice si Jesus Christ sa cross, yun lamang ang katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Na kailangan doon lang magtiwala ang lahat ng tao, hindi lang mga Israelita. Pero yun ang hindi nila naunawaan dahil nga mas nag-take pride sila sa kanilang pwedeng gawin. Performance basis sila. Parang kagaya din po ng maraming tao ngayon. And suriin din po natin ang ating sarili. Ano ba ang dahilan mo kaya ka naging simba? Dahil ba niisip mo para mapanatili ang kaligtasan mo? Kung ikaw ay ligtas ka na forever, anak ka na ng Diyos. Kaya tayo mag-isip ba? Dahil mahal natin ng Diyos, di ba? Dahil gusto natin makasama ang kapatila na pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Hindi para dagdagan pa katiyakan ko. Kundi nung ikaw ay sumampalataya na kay Yesu Kristo, tinanggap mo ang kaligtasan dahil tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. At doon sa katiyakan niyo, dapat magbubungay ng pag-ibig sa Diyos. Kaya nga magnanais sa maglingkod sa Kanya bilang pasasalamat. Hindi para patuloy na tiyakin. Yun po ang ikaw ay kikilos sa pag-ibig, hindi sa takot na baka mawala ang kaligtasan ko pagka hindi na ako magsimba. O hindi na ako gumawa ng pagtulong sa kapwa. Mali ba na po yan? Hindi po ganoon. Ang grace. Ang biyaya po ng Diyos, kung tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay, ikaw ay anak ng Diyos, forever saved ka. At ikaw ay maglilingkod dapat naman sa Diyos bilang pasasalamat sa Kanya. At para maging basis din ng Diyos, para ikaw ay i-reward niya one day, someday sa pagharap natin sa Kanya. Pero yun po ang ating assurance sa ating Panginoon. At yung mga Israelita, yun nga, based on works sila. Kaya hindi nila nakamta ng katuwiran ng Diyos. Hindi naligtas ang marami sa kanila. Ay hindi nila kinilala si Kristo na isang Messiah. Pero alam mo ba, sa pagsulat ni Pablo, marami unti-unti ang nagigising sa mga Israelita. Sabi naman sa verse 4, For Christ the end of the law, for righteousness to everyone who believes. Yun na, si Jesus na ang ay katapusan ng utos, ng mga utos. Ibig sabihin, nasa sa Kanya, kaya may bagong tipan na. Tinapusan ng Panginoon sa yung lumang tipan ng mga pag-aalay, patuloy ng mga animals. Dahil siya lang huling handog. At sapat na yon forever. For Moses,
write about the righteousness which is of the law. Kay Moses yun, siyempre, yung pagiging masunurin. The man who does those things shall live by them. But the righteousness of faith speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down from heaven. Ano? Parang binabaliwala yung si Kristo. No? Or who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. Ano? Na para bagang hindi pa sapat yung pinuntahan ni Kristo, mga nangyayari kay Kristo. Dahil nagawa na nga yun ni Kristo eh. Pero ito po ang sinasabi. But what does it say? Ano sinasabi ng Scripture? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Yan po ang righteousness. Ano? Nakaangkla ito kay Jesus Christ as the Savior and Lord. Ano po? At yun po ay nagsisimula sa puso ng pananampalataya. Ano? At ipinapahayag po ito ng bibig bilang patunay na talagang naligtas. Ano? For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Yan po isang dahilan. Kaya ngayon, kapag po ako'y nag-aano din, nangangaral, kagaya sa funeral, ay binibigyan ng pagkakataon, hindi, sa pahuli, ano, na magpahayag ng pananampalataya yung mga nakikinig. Ano? Ang sabi ng iba, tinawag nilang sinner's prayer. Bakit mo hindi? Pwedeng ganun dahil kung talaga makasalanan naman tayo. Pero yun po ay prayer of faith. Na kinokontra ngayon ng ibang Kristiyano, dapat o hindi, sa gayong paraan, ano? Dahil nga pananaw nila, may pinili na ang Diyos. Pero yung po'y pagbibigay ng pagkakataon na ipahayag ng mga tao kung sino sa kanila ang talagang sumasampalataya. Kaya sinasabi ko, kung kayo po ay nananampalataya kay Kristo, maaari po kayong sumunod sa panalangin ito, nakagaya na pinanalangin ko. Personal faith kay Jesus Christ, na pagpapahayag ng pagkilala na yung kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang naging daan ng kaligtasan. At ang kailangan ko lang itanggapin siya, ipahayag ko rin sa harapan ng publiko yung aking pananampalataya para merong nananampalataya din siya. Yun po. Pero ngayon kinukontra ng iba. Mga decision lang. Decision ng mga tao. Hindi doon makakapagligtas yung decision ng tao. Tama, hindi po yun. Pero yun po ay condition ng Diyos para yung kaligtasan ay ibigay ng Diyos sa kanya. Yung pananampalataya. Nakuha niyo po? Yung mga easy believism daw, tawag nila ganun. Yung po ay mga teaching na tinatawag na Lordship Salvation. Kaya mag-ingat po tayo. Dahil kahit po mga kakilala na natin mga pastor, mga matataas pang katukulan, ay yun ang turo ngayon. Pero kaya po, in the first place, kaya sinasabi ko simula, kailangan ating susuriin ng Biblia from its context. At yung mismong actual na tinuturo ni Apostol Pablo ni Apostol Pedro. Kailangan po maging diligent tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ang bawat tao po ay kailangan magpasyang sumampalataya at patunayan ito ng kanyang mga gawa. Yun po yung kasunod doon. Siya na ay kung siya'y tunay na sumasampalataya, makikita yung pagbabago sa buhay niya. Pero kapag po sumampalataya na ang isang tao sa Panginoon, siya po ay ligtas na. Alala po natin yung katabi ng Panginoong Kristo sa krus. Dalawa yan, di ba ba? Yung isa doon na ligtas dahil pahayag ng pananampalataya. At inassure siya ng Panginoon sa Kristo na ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Para nangangahulugan din po yun na isasama niya sa langit. At makikita po natin sa langit yung tao niya. Kaya mo ba na yung tao niya doon na namatay sa krus? Di ba ba? Naligtas siya. Hindi na po siya nakagawa ng mabuti uli sa kapwa. Di ba? Hindi na siya nakapagsimba. Hindi na siya nabautismuhan. Pero ligtas po yan. Nakaya mo ba? Once na tayo po'y naglagak na tiwala natin kay Kristo, yun po yung free grace, yun po yung biyaya ng Diyos na libre. Ligtas ka. Pero ngayon, dahil tayo naman ay hindi nakapako sa cross, di ba? Hindi naman tayo namatay na. Kaya naman, patunayan po natin yung ating pagkaligtas sa magitan nating paglilingkod sa Diyos. Tama? Sa ating pagtulong sa kapwa, sa ating pagsamba sama-sama.
sa ating pag-evangelize at pag-discipleship. Yun po ang ating tinatawag na pagpapakita naman sa Diyos ng ating utang na loob sa ating common term na tayo ay nagpapasalamat talaga sa Kanyang ginawa para sa ating buhay. Pero ang kaligtasan po ay hindi nakadepende sa ating gagawin ngayon. Di ba? Kundi nangyayari na po yun nung tayo ay kilalanin natin si Kristo bilang sariling tagapagligtas sa Panginoon. Yun po ang parang hindi makita ng iba nating mga kapatiran na nagtuturo na kailangan daw ang iyong patunay ng mga gawa mo ang papatunay na talagang Kristiyano kaligtas ka. Meron po katotohanan yun, pero hindi po nangahulugan yun na parang kailangan na ang iyong gawa ang magbibigay ng katotohanan ng iyong kaligtasan. Parang ganito gaano kadaming mabuting gawa ang dapat mong gawin para masabing ligtas ka? Diba? Mami-measure mo ba yun? Hanggang kailan, no? Hindi. Ang sinabi ko na Biblia, sa by faith ang ating kaligtasan. Yun po yung grace ng Panginoon. Hindi po by works. At para po sa akin, mas doon po ako mayroong confidence. Kikilos ako sa pag-ibig ng Diyos dahil alam kong ligtas na ako ng aking tanggapin siya. At yun pa nga ang mag-motivate sa akin na maglingkod sa Kanya bilang pasasalamat. At hindi dahil natatakot ako na kailangan kong i-maintain ang kaligtasan ko, kailangan kong maglingkod. Yun po ang maling pananaw. At dahil parang naglilingkod ka sa takot, sa kawalang katiyakan. Tanong ko po sa inyo, sino po sa inyo sa oras na ito, anytime na dumating ang kamatayan sa inyong buhay, masasabi niyo kayo ay diretso na sa piling ng Diyos pupunta. Taas po ang kamay. Yan. So, may mga nakita po ako. Yan po ang isa sa mga halimbawa. No? Kung hindi mo tiyak na diretso ka sa Panginoon, ay sabihin, baka yung pagkaunawa po natin sa kaligtasan, kailangan po tayo linawin pa. Dahil once, ang tinuturo po ng Biblia, kung atin na pong tinanggap si Kristo sa ating buhay, tayo po ay diretso na sa piling ng ating Diyos. Anytime dumating ang kamatayan, dahil maglilingkod po tayo ng tapat sa Diyos, ng buong pasasalamat. Kaya naman, ito po, yun po yung tinatawag na salvation, justification. Justified na. Napawalang sala na. Yung po kasi pagkamali ng iba nating mga kapatiran, mga mananampalataya, kahit mga pastor o kung sino pa, ay yung kasunod noon ng proseso, yung sanctification to justification. Ito po yung pamumuhay ng bilang Kristiyano. Ito po yung discipleship part. Na parang gusto nilang ipilit na hindi, kailangan makita na siya ay naglilingkod para masiguradong Kristiyano siya. Nakuha niyo po yung difference. Yung pong unang part, which is once and for all lang po yun, na-justify tayo kung nananampalataya kay Kristo. Tapos po yun. Nasa sa tao na kung siya ay maglilingkod at dapat lang maglingkod. Pero yung part ng discipleship na, yung pagpapatuloy natin kay Kristo, yun po ang naipagkamali ng iba. At doon po papasok yung Lordship salvation. Para kailangan makita si Kristo ang Panginoon sa buhay mo para matiyak mo na ikaw ay ligtas. Yun po ang aking sinasabing hindi, yun po ayon sa Biblia. Well, nangangailangan po ito ng patuloy nating pag-aaral. So tuloy ko po, pero the point, kagaya din po sa mga Israelita, pareho lang din po sa mga Hentil. Hindi po sa pamamagitan ng gawa ang kaligtasan. So then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kaya doon po lalo pang lumalalim ang ating pananampalataya. Pagpatuloy po tayo nakakarinig ng salita ng ating Diyos. At siyempre kasama po dyan yung ating personal Bible reading. Hindi lang po dapat tayo aasa tuwing Sunday lang na tayo dadala sa church para tayo makarinig ng salita ng Diyos. Dahil ito nga po ay pagkain ng ating kaluluwa. As much as kailangan po ng ating katawan ng patuloy na kumakain araw-araw. Ganun din po ang ating spiritual life. Kaya nasa sa atin din po kung tayo lalago o hindi sa ating pananampalataya sa Panginoon. But I say, have they not heard? Yes, indeed. Their sound has gone out to all the earth and their words to the ends of the world. Sabi, nahayag naman ang salita ng Diyos Nakarinig na maraming tao. But I say, did Israel not know? First, Moses says, I will provoke you to jealousy by those who are not a nation. I will move you to anger by a foolish nation. Bakit Kasi napansin ng Israel na yung ibang mga Gentile nagkakaroon din ng pananampalataya sa Diyos. So parang yung pride nila, di ba kami lang pinili ko? Bakit meron ding nananampalataya sa Diyos?
So yung po, parang to move to jealousy. Parang sila ay nagkakaroon ngayon ng paninibugho. Bakit may iba pa? May iba pa bang pinili ng Diyos? Kaya ang nila ay sila lang. Pero yung po in time ay pinakita ang mga Gentiles din ay iniligtas ng Diyos by faith. But Isaiah is very bold and says, I was found by those who did not seek me. Yung mga Gentiles, I was made manifest to those who did not ask for me. Dahil ang Diyos mismo pumunta sa kanila. Nag-initiate. But to Israel, He says, all day long, I have stretched out my hands to a disobedient and contrary people. Yan po ang naging katangian ng mga Israel. Marami sa kanila, naging matigas sa ulo, matigas sa puso. Even sa time ng ating Panginoon sa Kristo, ganoon din ang marami sa kanila. Iilan lang ang talagang nanampalataya kay Kristo. Parang sa mga 500 lang plus kasi nasabi niya po sa Papa. Pero after naman ng resurrection, then after ng Pentecost, noong mga alagad sa Jerusalem, marami na rin ang naligtas, di ba? 3,000 agad ang naligtas nung mga rin si Pablo. And then sumunod pa, may 5,000 again, and then dumami ng dumami. At hanggang ngayon, marami po ang naligtas. Ibig sabihin, ay ang gospel po ay makapangyarihan para mag-udyok ng kaligtasan sa mga sasamantalataya. Okay? Bahagi pa rin po yan. Ito na. Sa pangatlo na. Ang Hudyo at Hentil ay parehong maaaring makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung mapapasin niyo po, inuulit-ulit lang, ini-emphasize lang ni Pablo, by faith, hindi by works. So, I say then, has God cast away His people? Certainly not. Pinabayaan na ba ng Diyos yung Israel na kanyang unang pinili? Sinasabi ni Pablo, hindi naman. May pagkakataon pa rin. For I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. Kasi siya nga, naligtas Di ba? Kasi siya, na noong una ay kanya pinipersecute ang mga Kristiyano. Mababasa po natin yan sa Book of Acts, di ba? Pinapapatay niya. Maging si Stephen, ang unang Christian martyr. Pinagbabato at siya ay sumang-ayon at pinik niya yung mga damit ng mga bumabato. Pero, kinahabagan siya ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon. One time sa kanyang muling pagsugod sana sa Damasco para muling atakihin yung mga Kristiyano. Biglang lumitaw yung liwanag. Ang Panginoon sa Kristo na nangusap sa kanya sa magitan ng tinig. Sabi, Saul, bakit mo ako inuusig? It is hard for you to kick against the goats. Ibig sabihin nun, mahirap sa'yo ang sumipa sa mga tulis. Diba? Yung tulis po, yung parang pagkasisipain ng kabayo. Ay di, matitinik yung kabayo, kaya pampigil yun sa mga sumisipat. Sabihin, sasaktan mo ang iyong sarili sa iyong ginagawa na pag-persecute sa akin. Ikaw ang magpapahama. Pero binigyan siya for the last time ng Panginoon Jesus sa pagkakama. Ito naman si Pablo, at that point, nagpakumbaba siya. See, who are you, Lord? At nagpakilala ang Panginoon. Ako, si Jesus na iyong pinipersecute. Pero tumayo ka at ikaw ay aking susuguin. At that point, hindi pa po naligtas si Pablo. Kundi nung time pa, nung habang siya 3 days na nananalangin at naipag-isip-isip niya, ito tunay pala si Jesus. Tunay pala si Jesus na muling nabuhay. Yun, dati niya pinipersecute kasi dati hindi niya pinaniniwalaan. Ay ngayon, personally nagpakilala sa kanya. Kaya siya po inanampalataya. Doon siya naligtas. Not at the point ang Panginoon Jesus ay i-confront siya. Nung si Ananias pa, isa sa mga alagad, ay pumunta sa kanya dahil siya medyo nabulag mababasa niyo po yan. Pero nung ipanalangin na siya ni Ananias, natanggal yung pagkabulag niya. At siya po ay nagpabautismo kay Ananias. At at that point, yun po siya, natanggap niya ang kaligtasan. At siya po pinili ng Diyos para maging servant niya, eventually para maging apostle to the Gentiles. Yun din po yun, Hindi po naligtas si Pablo dahil siya ay individually pinili na ng Diyos sa kaligtasan. Hindi, kailangan din niya sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Doon niya nakamta ng tunay na kaligtasan. At pinili din siya para maging servant. Karagdagang apostol, parang pang-13 na apostol. I hope nakukuha niyo po yan kasi nakuha po tayo sa Old Testament, ugnay-ugnay po natin ang buong Bible.
God does not cast away His people whom He foreknew. Patungkol pa rin po sa mga Israelita. Pagka sinabi mo yung foreknew, noong una pa, panahon po ni Abraham, nakakilala na niya o kinilala na ng Diyos yung mga Israelita. Or do you not know what the scriptures say of Elijah? How he pleads with God against Israel, saying, Lord, they have killed your prophets and torn down your altars, and I alone am left, and they seek my life. Nung sa lumatipan po panahon ni Elijah at ni Haring Akab, akala ni Elijah, wala nang iba natitirang propeta ng Diyos, yan na lang. Dahil pinagpapatay na ni Jezebel, yung mga propeta. Pero akala niya yun. Pero may mga iningatan pa ang Diyos, yung mga hindi sumamba. Tingnan natin ito. But what does the divine response say to him? I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. Kasi sabihin, patuloy na nagpapasakot sa Diyos at hindi mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi kagaya ng ibang mga dating propeta na nagbago na, ikaw ngay bumaliktad, nagbalimbing, dahil si Akab mabagsit at si Jezebel pinapapatay yung mga hindi sa kanilang mga Diyos-Diyosan sasamba. Pero may, sabi doon, ilan? 7,000 pa ang hindi sumamba kay Baal. Kaya sila po ay iningatan ng Diyos. So, ganun din daw po kahit sa mga Israelites na even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Yung mga sumampalataya na kay Kristo. Ano po? ng mga Israelite. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace, but it is of works. It is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Kaya po ay by faith. Ang grace po doon, yung si Jesus Christ mismo, siya ang biyaya ng Diyos na ibinigay bilang kaloob para sa paghandog sa ating mga kasalanan. At yun po ang sinasabi ni Pablo, meron naman, may mga naligtas din. No? At marami pa ang susunod. What then Israel has not obtained, what it seeks, but the elect have obtained it, and the rest were blinded. Pagka sinabi kong elect dyan, yung mga nagpapasakot sa Diyos. Yung hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya sila ang nagkamit ng kaligtasan. Eventually sila ay sumampalataya. Hindi kagaya po ng iba na parang nabulag sila, na harden. Yun po yung panahon ng Panginoon Kristo. Sabi niya, just as is written, God has given them a spirit of stupor, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, to this very day. Yan po ang dahilan kaya ang Panginoon Kristo, kung mapapansin niyo sa gospel, sinasabi niya, I speak to them in parables, sa mga talinhaga, upang kahit sila may tenga, hindi nila marinig, kahit sila may mata, hindi nila makita, at hindi nila maunawaan. Kasi hinarden po sila at that point ng Diyos para hindi talaga nila na makilala si Kristo. Tingnan niyo po ito, yung pong hardening na yon, hardening of the Jews, na sinasabi doon, magtataka tayo, bakit lahat naman ng tao noon nangangaral si Kristo, pero bakit itong mga Israelita ng mga religious leaders ay hindi maunawaan ang sinasabi ni Kristo? Ay sila pa nga yung may makakautusan. Kasi nasa sa point na po sila ng hardness. Hardening dahil parang nasa under judgment sila ng Diyos prior pa, dahil in the first place hindi nila tinanggap si Kristo. Nanatili silang nagmatigas. Kaya doon na sa hardness na yon, hinayaan sila ng Diyos. Kaya ang Panginoon sa Kristo ngayon ay by parable ang pagsasalita sa kanila. Di ba? Hindi agad maunawaan. Pero sa kanyang mga alagad, sa mga sumasampalataya na, sinasabi niya plainly kung ano ang kahulugan. Nakuha niyo po yun. Dahil ang layunin po ng Diyos para matuloy yung crucifixion. Yun po yung judicial hardening na sinasabi doon. Na in time, sa panahon ng Panginoon Kristo, hardened yung maraming Jews, mga Hudyo, para sila yung sisigaw na ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Nakuha niyo po? Kasi kung lahat sila mananampalataya, baka hindi matuloy yung crucifixion. Nakuha niyo po? Dahil tatanggapin nila si Jesus Christ. Gagawin na nila ang sariling hari nila o Messiah. Pero hindi po. Ginamit po ng Diyos yung kanilang katigasan ng puso para hindi nila maunawaan ang mga sinasabi ni Kristo. At righteous po ang Diyos na gawin sa kanila yun. Dahil in the first place, nasa heart na sila. Pero after po na ang Panginoon Kristo ay mamatay, ilibing at muling nabuhay, yung po salvation ay pwede na uli sa lahat.
yung mga pinatigas niya ay pwede na ulit manampalataya. Nakuha niyo po yun, temporary lang po yung hardening na yun ng Diyos sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Kaya after naman po doon, marami na po ang mga Pariseo at mga teachers of the law ang nanampalataya nung mangaral si Pedro. Kaya nga 3,000 doon at marami po doon ay mga Pharisees. Nakuha niyo po ba? Ginamit ng Diyos yung katigasan ng puso ng tao for His purposes. Kaya sila rin, nagpapako kay Kristo, sumigaw ng ganito. Pero after that, naging bukas na po ang kaligtasan sa lahat. Kahit na sila pa'y kasama doon sa nagpako kay Kristo. Para na sa lahat. Hanggang ngayon po yun. Hanggang ngayon. Yan po ang kailangan maunawaan na ating mga kapatiran, na mga iba ang patingin, na para may pinili lang daw ang Diyos. Hindi, ang hardness, kahit kay Paraon, pinatigas ang puso ng Diyos ni Paraon, pinatigas ng Diyos ang puso ni Paraon. Dahil in the first place, matigas na ang puso niya. Para ma-demonstrate niya sa mga Egyptian at sa Israel kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Kaya mo, kasi kung papayag agad si Paraon, sige, punta na kayo, samba na kayo sa Diyos, at hindi mapapakita yung kapangyarihan ng Diyos. Pero, alam niyo po ba, to the end, nagmatigas si Paraon, na sarili niyang kapasyahan na yun, Kaya siya ay pinarusahan din ng Diyos, saka yung iba pang mga Egyptian. Ang point po, ang Diyos po ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao. Kailangan lamang po mga kapatid, ipanalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay na hanggang ngayon hindi pa sumasampalataya. Na sana hindi pa sila humantong sa punto ng kanilang buhay na talagang point of no return na. Yung talagang magmamatigas nila sila forever. Na ayaw nilang tanggapin si Kristo. Kasi pagka ganun, talagang wala nang pag-asa. Pero habang buhay, panalangin po natin sila na ang gospel, makapangyarihan po ito, pagka narinig nila, ay lagi silang binibigyan ng pagkakataon na magpasya, na magpasakop sa Diyos. Kung hindi po sila makakarinig ng katotohanan, pagbabatayan nila ng kanilang pananampalataya, sila po ay hindi maliligtas. Yan po ang dahilan kaya tayo sinusugo ng Diyos sa mga tao. Nawa po ay umusbong din sa ating kalooban yung ganoong malasakit. Yung sa halip na, ay ako na may ligtas na, ay ligtas na mga kami, bahala na ibang tao. Parang hindi yata yun ang kalooban ng Diyos. Hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kailangan po tayong lahat ay mag-take effort na dalhin ang mabuting balita sa ating mga mahal sa buhay at mga kakilala. Yan. Okay? I say then, have they stumbled? That they should fall? Certainly not. Yun po yung sabihin noon. Na-harden sila, hindi tuluyan, kundi may pagkakataon. But through their fall, dahil po sa hindi po nanampalataya ng mga Israelita nung panahon ng Panginoon sa Kristo, they provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles. Diba? Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo rin, mga kababayan, ngayon, sabi ko na, nagawa ko na ang gusto ko pero ayaw nyo, tinatanggihan nyo pa rin. Pupunta na ako sa mga hentil. Yun ang sinabi po ni Pablo. Diba? Para ang mga kababayan niya ay manibugho. Mag-jealous. Bakit ang mga hentil naliligtas din? Nananampalataya din. Dahil akala nila exclusive sa kanila. Pero para nga po mag-isip sila na mali ang batayan ng kanilang paglapit sa Diyos. Kailangan ni true Christ. Okay? Now, if their fall is riches to the world, and their failure riches for the Gentiles, how much more their fullness? Yun, sinasabi niya po sa Pablo, kung yung kanilang pagbagsak, dahil hindi mo na sila nanampalataya, ay para kaligtasan naman sa iba, di ba? Dahil napapunta ang gospel sa iba, ay how much more po sila manampalataya na? Di ba? Di lalo pang mas malaki ang magandang epekto noon sa mundo. Yun po sinasabi niya. Kaya, ang sinasabi ni Pablo, maliligtas din ang maraming Israelita. For I speak to you Gentiles. Ito, mga Gentile naman. Ang kinakausap ni Pablo, mga Gentile Christians. Yung mga taga-Roma. In as much as I am an apostle to the Gentiles, I magnify my ministry. If by any means I may provoke to jealousy those who are my flesh and save some of them. Sabihin yung mga kalaman ko, mga kapwa niya Israelita, para sila din ay ma-provoke na manampalataya at maligtas. Nakukuha niyo po yung logic na yun, Para, bakit ka ba naliligtas yung mga tao yan? Samantalang wala naman sa kanila yung kautusan.
Wala naman sa kanila yung pagpili ng Diyos. Pero si Kristo, kado doon. Si Kristo. Sila ang pinili ng mga Gentile. Kaya naligtas din. Dahil nagtatag na ng bagong tipan ng Diyos sa mga tao. Hindi na yung lumang tipan. Na doon pa rin nagbabata yung mga Israelita ng panahon yun. At ngayon po, marami na rin po ang Israelite present ngayon na naliligtas dahil nakikilala na rin nila si Kristo sa magitan ng aklat ni Isaiah sa chapter 53 na si Kristo pa rin binabanggit na ang tupang dadalhin sa katayan. Or all of us like sheep have been brought to slaughter. Pagka pinapaliwanag ko sa kanila, narinig ko, ay yun nga ang ginawa ni Kristo. You will say, then, ito po, konti na lang, branches were broken off that I might be gathered in. Parang kumbaga, Gentile tayo, sabi doon, yung mga original na mga sanga ay natanggal para ako ay maisama. Di ba yung grafting, uso yan, di ba? Para magtumubo kahit yung ibang wild branch, Well said, because of unbelief, they were broken off, pertaining to Israel, dahil sa hindi nila pananampalataya kay Kristo. And you stand by faith. Sabi ko, kinakausap naman na yung Pablo dito, yung mga Gentile Christians. Kayo naman, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo, kayo ay nakatayo. But do not be haughty, but fear. Sinasabi diyan. Huwag naman kayong magmayabang. Okay? For if God did not spare the natural branches, He may not spare you either. So, pwede po yan ay kahit mga attender lang yun, hindi pa talaga fully, mga mananampalataya ng Gentile lang. Na kung kayo ay hindi rin nahantong sa pananampalataya kay Kristo, kahit kayo ay babagsak. Yun po ang sinasabi dyan. Meron po kasi mga attender lang sa church, hindi pa talaga lubos at sumasampalataya. Kailangan po makita natin na kailangan by faith pa rin. At hindi yung, nakaka-attend naman ako ng church din. Ako naman nag-o-offering din. Pero kung wala pa personal ka relasyon kay Kristo, hindi ka ligtas. Kung hindi ka pa tunay na sumampalataya sa Kanya, di mo katapalitan. Yun po yung sinasabi ng Apostol Pablo. Huwag kayo maging confident. Therefore, consider the goodness and severity of God on those who fell. Severity. But towards you, goodness. If you continue in His goodness, otherwise you will also be cut off. At yung goodness po ngayon, yung revelation ng Diyos, by faith, pagtitiwala kay Kristo, ang tanging assurance sa atin ng kaligtasan. Malapit na po. Concerning the gospel, they are enemies for your sake. So, referring pa rin sa mga Israelite na ayaw pa rin manampalataya kay Kristo. Sa halip, may pinapersecute ka, mga Kristiyano, di ba? They are enemies for your sake. So, referring sa mga disciples na pinapersecute ng mga Hudyo. But concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. Yun po. Concerning naman sa pagkahiran, mahal sila ng Diyos. Gusto sila ng Diyos ang maligtas, yung mga Israelita. Lahat. Kaya lamang, siyempre, kailangan nilang matutunang sumampalataya. For the gifts and calling of God are irrevocable. Kasi hindi na daw babago yung kaloob at pagkapili ng Diyos, yung pagkatawag ng Diyos. Tinawag po ng Diyos ang mga Israelites to be His nation. Gusto ng Diyos na sila'y maligtas din, individually. Una, for service, pero marami sa kanila ay naging matigas ang ulo at hindi sumampalataya. Pero nananatili po yung tawag sa kanila para maglingkod sa Diyos. Yun po yung irrevocable doon. Kaya meron pa rin pong favor ang Diyos kahit hanggang ngayon sa ating panahon. Yung ba tayong tataka kahit ang dami ng kalaban ng Israel, kahit sa ating panahon, nananatili silang matatag, matagumpay. Noong 1960s, na 6 na bansa nakapalibot, mga Muslim country, Arab country, sila napakaliit nila, kakaunti sila, pero sila ang panalo. Bakit? Kasi nasa kanila ang favor ng Diyos. At gusto ng Diyos mag-exist sila to the end. Eventually to the end, marami sa kanilang mananampalataya, lalo na sa panahon dadating na yung tinatawag na Antikristo. Okay. For as you were once disobedient to God, yet now have obtained mercy through their disobedience. Yun, referring sa atin ito, mga Gentiles. Dahil sa pagsuway ng mga Hudyo, dumating sa atin ang gospel. At marami ang naligtas sa mga Gentile. Pero, sabi din niya, even so, these also have now been disobedient, that although that through the mercy you have shown
shown you, they also may obtain mercy. Tayo ay tumanggap ng awa ng Diyos, dahil nasa sa disobedience tayo dati. Ngayon, ang mga Israelite, sinasabi ni Pablo, sila'y naging disobedient din, di kaaawaan din sila ng Diyos. Yung po ang tugon ng Diyos pagka sa mga disobedient, sa mga sinners, awa. Di ba ba? Kaya bibigyan pa rin ng pagkakataon ng Diyos. For God has committed them all to disobedience, tayong lahat, that He might have mercy on all. Diyan pa rin po nag-conclude si Apostle Pablo sa chapter na yan. O sa malapit na po matapos na yan. Ang awa po ng Diyos ay para sa lahat. Hindi po pinili lang ng Diyos kung sinong kaawaan. Kaawaan niya, and then bibigyan ng Diyos ang pagkakataon na marinig ang gospel at kung sumampalataya, ililigtas. Ganun po ang kapahayagan ng salita ng Diyos. All the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and His ways past finding out. For who has known the mind of the Lord, or who has become His counselor, or who has first given to Him and shall be repaid to Him? For of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Yan po nag-end si Apostle Pablo sa chapter 11. Kung inyo pong mapapansin na naunawaan na ako, di ba? Napakaliwanag po doon na ang lahat po ay nais ng Diyos na maligtas. Di ba? Dahil lahat ay kinakaawaan niya. Pero may kondisyon, kailangan nilang manampalataya doon sa katotohanan na si Yesu Kristo ang tagapagligtas. Namatay, nalibing at muling nabuhay. Yung iba po, ang binibigyan ng emphasis dyan, yung sovereignty ng Diyos. Maririnig na po natin dyan, yung term na yan. Ngayon lang, ang sovereignty na ibig sabihin nila, ito po ay dapat nating tandaan ay, ang Diyos ang gumagawa ng lahat. At siya lang, talaga ang walang anumang contribution ng tao para maligtas. In a sense, totoo po yun, dahil hindi naman tayo namatay sa krus, Jesus Christ. Pero sa Diyos din po galing na kailangan nila sumampalataya sa aking anak. Yun po ang nawawala. Na parang, kaya para gumalik ka sa tao, kailangan mo nang baguhin ang Diyos ang puso para sumampalataya sa gospel. Yun po ang hindi itinuturo ng Biblia. Dahil kung yun lamang po, wala talagang maliligtas, kundi yun lang sabing, bibigyan ng Diyos ang kakayanan para maligtas o manampalataya. Yun po yung election na sinasabi nila, ng Calvinism at ng Reform perspective. Pero hindi po gano'n ang tinuturo ng Biblia. Ang sovereignty po ng Diyos, ang ibig sabihin lamang, kagaya sa dictionary, ay karapatan, karapatan siya ang sundin ng lahat. Dahil all are subject sa Diyos. Hindi po nangangahulugan na kontrolin ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, kahit yung ating iniisip o lahat ng gagawin. Pero alin po ba, meron pong ganong extreme na pananaw tungkol sa sovereignty ng Diyos. Na lahat ay dinetermine ng Diyos. Na parang lahat ay nakaprograma na, naka-scripted na. Parang sa isang pelikula, di ba? Yun po yung tingin nila ng marami sa sovereignty. Hindi naman po lahat. Merong tinatawag po na mild reform view, merong extreme o Calvinist view. Pero ito pong aking sinasabi, ito po yung sinasabi ni Apostle Pablo. Nakita po naman natin doon sa mga kapahayagan na based on context, ang malinaw po na tinuturo ng Diyos ay may responsibilidad ang bawat tao na magpasya. Mula din doon sa kakayanan ng Diyos ay binigay niya na magpasya, mag-isip, unawain ang Ebanghelyo. At magpapasya siya kung magpapasakop siya sa Diyos o hindi. Yun lamang naman po At yun po ang tugon ng tao, hindi po gawa yun. Hindi po yun gawa, kundi tugon lamang sa kondisyon ng Diyos. Kung kikilalanin niya, sapat na yung ginawa ng Kristo. Ngayon, nasasabi, dito po ako magtatapusan na. Ang katuwiran ng iba, kasi ito pong idea ng total depravity, ang kanilang sinusulong na, ang tao daw, pamula na magkasala sa Eden at Eva, lahat na ay walang kakayanan na lumapit sa Diyos. By himself. Tama po yan. Ang kahulugan dito, hindi kaya manampalataya ng Diyos kahit sa gospel. Yun po ang mali. Nakita na po throughout history na ang kapahayagan ng Diyos as a general revelation. Yung sanglilikha na nagpapakita na mayroong Diyos, bagamat hindi pa nakikita, na makapangyarihan.
Yun po yung unang liwanag na kailangan ng mga tao i-seek ang Panginoon. Para alam nila may Diyos. At kapag po nahayag na ang special revelation ng Diyos kagaya na ginawa ng Diyos sa Israel, kailangan ngayon tumugon ng tao kung siya'y sasampalataya o hindi, o magpapasa ako sa Diyos o hindi. Nadoon po yun. Nanatili po yung capacity na yun na mag-reject o mag-submit ng tao kahit sa ating panahon. Hindi po nagbago yun. Nasa sa bawat tao na lamang po kung siya ay mananatiling magmamatigas o siya ay magpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi po totoo yung kaisipan total depravity. Depraved po in the sense ang tao ay walang kakayanang mailigtas sa kanyang sarili by his own work. Yun po yung depravity na tunay na sinasabi ng Biblia. Dahil lahat nga tayo nagkasala. Pero kapag po ang gospel na ipinahayag sa isang tao, nilalagay po siya ng Diyos ng pagkakataon na magpasya o hindi patungkol sa kanyang kalagayan. Sasampalataya ba siya kay Kristo o mananatili siyang sa sarili niyang kagustuhan? Kaya nga po sabi ng Panginoon Jesus, nakita na nila liwanag, which is siya mismo, doon sa mga tao. Pero pinili nilang manatili sa kadiliman. Yun po ang ginagawa ng ibang tao. Yung iba naman, dahil nakita nila na mali yung kanilang kalagayan, lumapit sila, nagpakumbaba sila sa Panginoon. At yun po ang kailangan din natin ituro sa ating mga kakilala sa ngayon. Meron silang pagkakataon na manampalataya kay Kristo o hindi. Minsan, iba't ibang kalagayan nila kasi sobrang lalim na nila sa kamalian. Para yung sa paghahasik ng may nahasik sa lansangan, na kinuha lang ni Satanas, kasi sobrang halalim pa ng kanyang kamalian. Meron nahasik sa dawagan, meron nahasik sa buhanginan, pero meron mang nahasik sa mabuting lupa. Yun po ang kalagayan ng mga tao. Sabihin nga, kung hindi pa naging mabuting lupa sila, habang sila'y buhay, may pagkakataon pa. Kailangan lang natin patuloy silang akayin, sharean. Eventually, baka magiging mabuting lupa na rin sila. Nakuha niyo po ba? Nasundan niyo po mga kapatid, yan po ang kaligtasan. Yan po ang mensahe ng kaligtasan na tinuturo ng Biblia. Hindi po yung mga kaisipan lang ng tao na idinagdag sa Biblia na pagpapahirap sa mga tao. Na para bagang, hindi. Kailangan, sana ligtas siya. Kaya daw magangaral sa lahat ng tao yung iba. Kasi hindi nga nila alam kung sino pinili ng Diyos, sino hindi Lahat po ng tao ay pwede pa rin maligtas. Lahat ng buhay na tao ngayon, kung sila lamang ay magkakaroon ng pagkakataon, marinig muli ng maliwanag ang mabuting balita at mabigyan sila ng valid option. Dahil maliwanag sa kanila, sila ay manampalataya o hindi. Yan po ang kaligtasan. Yan po ang naunawaan ko. Narinig ko rin po ang gospel, kaya ako'y nanampalataya. Hindi po ako bigla na ako'y Kristiyano na. Hindi ko ganun. Pag-isipan at pag-usapan. Ano ang iyong pinagtitiwalaan na makapagliligtas sa kasalanan? Okay? And then, paano mo ipamamumuhay ang panampalataya sa Diyos? Next Sunday na po natin gagawin yung pag-uusap dyan para kasama po natin yung marami pa nating kagrupo. Kasi alam ko nag-overtime na rin po ako dito sa atin. Pero ipag-pray po natin mga kapatid. At kayo po, challenge ko individually. Dinawin niyo po ano ang inyong batayan ng kaligtasan. Maliwanag ba sa iyo? Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang Diyos na tuturo sa amin at nawa po, pagpalain mo po. Patuloy ang mga salita na nahasig sa aming mga puso. Kayo po ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanag ganito. Itinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang dapat namin parangalan sa lahat ng ito. Salamat po sa patuloy na pagkakataon na binibigay mo sa bawat sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay. At yun po ay pagkakataon pa rin para sila ay maaari pa rin maligtas kung hindi pa. At naman po kami naman, ng mga nauna na naging Kristiyano, po ay bigyan mo sa amin, dinamin mo sa amin ang mga bagay nito. Kung ano po ka aming responsibility na dalhin ang mensahe ng pagliligtas sa aming mga mahal sa buhay o sa aming mga kakilala. Dahil napakabilis nga po ng araw at napakabilis ang buhay. Hindi namin alam kung hanggang kailan pa kami buhay o aming mga mahal sa buhay na nakapili po. Pero ito po ang pinakamahalaga na maganap sa bawat tao. Ang makamtan at tunay na kaligtasan sa kasalanan at magkaroon ng katiyakan na sa piling mo sa langit pupunta.
Kaya pagpalain po, patuloy ng mga salita at patuloy na bigyan linaw sa ating personal pa na pag-aaral nito. Dalangin at pasalamat sa iyo. In Jesus' name, everybody say, Amen. Salamat po. Pagpalain kayo natin.